Importante po yung edukasyon kasi pag hindi ka po nakapag-aral, liitin ka po ng mga tao. Parang Totoo po. gusto mo man mabigyan ng magandang kinabukasan po yung anak mo. Mangarap ka man, di mo pala kaya. Kasi di ka nakapag-aral. Wala kang natapos. Gusto ko mag-aral sila kasi nakita nila yung kalagayan namin na hindi kami nakapag-aral. Kaya may nakikita kong mga batang hindi kumikibong ganyan at hindi na pumapasok. Sabi ko, papasok sila. Kasi kayo din kako maghihirap pag alimbawa magkapamilya kayo. Sobrang hirap na hindi ka nakapag-aral na. Naiiyak po ako talaga. Gumagano yung kamay ko. Nay, kaya mo, sabi ni Sir Sto. Sa awa naman po ng Diyos, nakakapagsulat na po akong maayos. Yan ang mapait na realidad na hinaharap ng mga katutubong Aita. Mula sa Sitio Kalangitan sa Kapas Tarlac. Ngunit sa kabila ng mga hamon na ito, may mga taong handang mag-alay ng oras at talino. Isang organisasyong nakatuon sa pagbibigay ng kaalaman at edukasyon sa mga komunidad na madalas ay napag-iiwanan. Ako po si Manining Vilog, 39 years old, mula po sa Liwanag at Dunong. Ako po ang organizer at volunteer teacher sa komunidad ng mga Aita. Noong taong 2021 po, pagbisita namin sa isang komunidad, Paskuhan sa Tribo po ito, merong hinihiling na isang regalo, yung isang nanay po natin doon sa community. At ang hinihiling niya ay poste. Nung tinanong po namin bakit poste, dahil nga po wala silang kuryente at kailangan nila ng kuryente, hindi pa para sa mga libangan, TV, or kung ano man, kundi sabi nila sa amin, yung kanilang mga anak daw po, dahil modular nung panahon po na yun, 2021, sabi nila, pagsapit ng gabi, hindi na po nakakagawa ng homework yung mga anak nila dahil madilim na. So, hanggang mungkahin na lamang po kami. So, nung nakapag-usap po yung org namin, ang isa sa mga mungkahin namin ay komposte kasi marami pa talaga siyang proseso, tapos babayaran pa nila yung kuryente. So ang sinuggest namin dun sa mga katutubo ng pagbalik namin, okay lang kaya na isang maliit na kubo powered by solar panel, sama-sama yung mga bata, may ilaw, gawin na rin nating mini library, tapos sama-sama silang gagawa ng homework. Tandang-tanda ko po yun, nakapaikot yung mga katutubo nung hinihingi namin yung kanilang pagpayag or yung opinion. Ang sabi nga nila, di na nga oo, hindi yung sagot nila. Ang tanong nila, saan natin ilalagay. May ipapasa po akong salita na ipapasa niyo po sa inyong mga katabi. Mahusay ka, sir. Sigaw, kinuha niya ang iyong. Grabe po, sobrang hangang-hanga kami. Madalas sinasabi ng katutubo mangmang, katutubo palaasa, pero hindi po talaga. Kaya parang hindi mo kayang umabsent or hindi mo kayang itigil kasi alam mo gustong-gusto nila eh. Di ba? Para saan na natuto ako? Para saan yung mga talento ko kung hindi mo naman may i-share sa mga taong sabik na sabik at matatalino din po talaga. Sinasabi namin na kami lang yung guro nila sa literacy pero sa buhay, pagiging makatao at kultura, sila po talaga yung mga guru namin. It's an exchange. Pero mas madalas, kami po talaga yung natututo. Sa bawat titik na natututunan, sa bawat pantig na nababasa, unti-unting nabubura ang kawalan ng oportunidad at kaalaman. Dito na po tayo nilapitan ng 3 mga nanay po yun. Pero nung time na alam namin, naglakas loob lang sila. Tapos sabi namin, bakit po? Gusto niyo po pa kaming saman? Oo, gusto namin magbasa at magsulat. At nilahad po nila yung 3 rason kung bakit nila gustong magbasa at magsulat. Yung una po, sabi po ng isang nanay, tuwing pumupunta ako sa eskwelahan ng anak ko, ni hindi man lang ako makasulat yung pangalan niya, hindi ko siya ma-enroll.
Ni simple forms hindi ako marunong magsulat. Nadi-discriminate daw po siya at pinagtatawanan ng ibang mga tao. Pangalawa, karamihan po sa kanila ay nagtitinda. At sabi nga nila kapag daw po sila ay nagtitinda, harap-harapan sinasabi sa kanila na dito na tayo bumili sa mga AITA kasi hindi sila marunong mag-compute. Madadaya natin sila. At yung pangatlo po ay napakarami rin kasing pumupunta sa komunidad ng mga AITA. Papapirmahan sila ng kung ano-ano, hindi naman nila nababasa, papathammarkan sa kanila. Before they know it, naibenta na pala nila yung kanilang lupa or pumayag na sila sa mga projects na hindi naman talaga nila nauunawaan. Fandom po Lisa Manoban Philippines. Okay, Lisa Manoban. Like, sa fandom po Lisa Manoban Philippines. And ayun po, Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi naging madali ang pinagdaanan ng organisasyon. Sa bawat pag-abot ng kaalaman, kaakibat nito ang mga hamon. Mula sa kakulangan sa pondo, materyales, lakas tao, at paglalakbay upang makarating sa komunidad. Ako po si Angel, 22 years old po, advocacy coordinator po ng Liwanag at Dunong. Tapos kasama din po sa mga naghahanda para sa mga Team Kabataan activities po natin. Siguro yung challenges po talaga namin, yung kinakaharap namin bilang isa kaming organisasyon na maliit lang po talaga at walang regular na funder. Number one po talaga nagiging challenge namin yung funds po. At wala po kasi talaga kaming sariling transportation at karamihan po sa volunteers natin ang gagaling pa ng Manila, ng NCR. Kaya kailangan po nating magrenta ng van. At para po doon, yung volunteers po yung nag-aambagan talaga para sa renta. At karamihan po sa amin, katulad ko, na kabataan, estudyante, yung iba po ay nagtatrabaho pero hindi rin talaga yung ganun kalaki yung sweldo. Kaya mabigat din po talaga sa bulsa para sa mga volunteers natin yung pangbayad po sa transportation. Kaya ayun po yung isa talaga sa major na challenges po namin bilang volunteers. Para sa mga volunteers, hindi lamang ito basta isang gawain, kundi isang tungkulin na hanggat posible, magbibigay sila ng liwanag. Sa linggo-linggo po na yon, ang pinakamaaga pong volunteer umaalis ng bahay mga 4 a.m. or earlier pa. At maging yung kung may nakaka-partner po tayong organizations, ganun din po, 4 a.m. pa lang umaalis na talaga papunta sa community. Tapos dumadating po tayo sa community mga 7:30 or 8 a.m. Tapos buong maghapon na po tayo doon. Ano po talaga siya madugo. Sa isang maliit na organisasyon ng kagaya ng sa amin, napakahirap po talaga, lalo kung galing pa kaming Maynila. Dumating na po talaga kami sa pagkakataon na naitayo na po yung mga kahoy. Ang itsura ng organisasyon namin ay noong panahon na yon na wala pang pangbubong, nangingitim na yung mga kahoy. Talagang 4 kami sa Zoom meeting and nag-iiyakan na talaga kami, nagsisiyahan na kami. Hindi nyo ganyan. Tapos nung mismong araw po na yun, may nag-message sa page na anong kailangan nyo. Nakita lang din po nila yung ginagawa, anong kailangan nyo. Siyempre, hindi na po kami mahihiyang sabihin, bubong po. Tapos sabi nila, sige kami na. Ganun. Tapos sakto po mga rin kasi sila mga engineers din sila. So alam nila kung paano siya kukomputin. Yung mga shelves po talagang pinapadala siya. So naging ambagan po talaga siya ng pangarap. Hindi siya mabilis pero yun po, sama-sama talaga siyang pagtutulungan. Kaya sabi namin sa mga katutubo, kami lang po yung nakikita ninyo palagi pero yung nasa likod natin napakadaming tumutulong sa atin. Sa bawat pagsubok na dumating, naging matatag ang Liwanag at Dunong. Pinili nilang suklian ang kagustuhan ng mga katutubo na matuto. At sa bawat batang natutong magbasa, mga ngiting nabuo, lalong luminaw, na ang karunungan ay nagbibigay liwanag kahit pa sa pinakamalayong kanayunan. Ito, sa taas ko, ang tinatawag na bating team. Kapag pinatugtog ito, ito na ang simula ng klase.
Sa totoo lang kasi nung hindi kami nag-aral, mahihiyain kami, no? Kasi parang kami, hindi ko naman sabihin, hindi kami tao. Ibig sabihin, sa pananalita lang, wala kaming kaalam-alam. Kahit sa pananagalog lang, hindi pa kami gaano marunong mag-Tagalog eh. O yun pa kaya magkiharap ka sa mga matataas na tao. O, dahil yun ang number one sa tao, yung pinag-aralan, matututo kang makibagay sa nag-aral. Katulad nyo. Kung ako sa ngayon, kung hindi ako nakapag-aral, baka magtatago pa ako sa inyo eh. Dahil sobrang hiya. Sa kada araw na dumaraan, sumisibol ang pagbabago. Ang mga Aita Bulilits na dating takot humawak ng lapis, ngayoy marunong nang sumulat ng pangalan. Mas proud ang mga magulang, habang mas nagiging determinado naman ang mga volunteers. Kamusta po ang buhay ninyo bago dumating ang liwanag at dunong dito sa inyong komunidad? Nung hindi pa dumating yung liwanag at dunong, hindi kami nakakapag-aral. Kahit gusto namin mag-aral. No? Pero sa ngayon dumating na, ibig sabihin, tuwang-tuwa kami. Dahil nagustuhan namin kasi makapag-aral kami ng maigi. Dahil hindi po kami kasi wala kaming pinag-aralan eh, kaya masigasig po kaming mag-aaral sa ngayon. Kaya kahit wala po kaming makukuha ng kurso dahil magkakanda na, at least may pinag-aralan kahit papano. Ang laking pasasalamat ko sa Learning Center, ang mga bata ay makapag-aral po, patuloy na masiportahan po ng Learning Center at liwanag. Ang laking pasasalamat ko po sa Diyos, andyan po kayo mga. Maraming salamat po sa inyong mga bisita na walang sawang tumutulong po sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Handa na po ba lahat? Unang tanong. Ay, wait lang. Mag-chart po muna tayo. Meron po kaming ipinatest sa kanila nun. Siyempre, test ng pagbabasa nila, kung kaya nilang basahin yung isang letter, papaano nila sasagutin, siyempre yung kanilang paraan ng pagbabasa at pagsusulat. Pero ano lang siya, mock letter lang po siya. More on, gusto kong bilhin yung lupa mo, maaari ba? So yung mga katutubo, sumulat po sila pabalik. Nakakatuwa yung sulat nila pabalik kasi sabi nila, ay Ginoo, maraming salamat sa iyong liham, ngunit hindi ko po binibenta yung lupa ko kasi ito lang talaga yung pinagkukunan ko ng aking kabuhayan. At ayon sa Indigenous Peoples' Rights Act, may karapatan akong tumanggi. Parang nakakatuwa nila sa site na nila. Kung may mga nakagraduate po sa ALS na yung unang tingin nila sa kanilang sarili para makahawak sila ng diploma, hindi yun mangyayari. Para sa kanila, pag Aita ka, hindi ka makakahawak ng diploma, hindi mo kayang makapagsabayan sa mga unat. Pero nung naipasa nila, nakakuha sila ng diploma, iba po yung empowerment ng napakiramdam nila doon sa sarili. More than reading and writing, yung ma-empower ka nung ganun ay parang pag nakikita namin sila na ngayon, nakakipag-usap na sila ng mata sa mata. Ngunit hindi dito nagtatapos. Sa bawat individual na nangangarap, sa bawat komunidad na naghahangad ng kaalaman, patuloy itong isusulat. Isang kwento ng pag-asa na walang hangganan. Pangarap din po namin na by 2027 ay na-endorse na namin sa community yung pagpapatakbo nung learning center. Meron na tayong mga katutubong guro. Actually, ngayon pa lang, nagtitrain na po tayo ng mga katutubong guro na hindi na nila kami kailangan or hindi na nila kailangan ng outside people. Kasi kung 10 years na tayo dyan, hanggang ngayon volunteer pa rin kami. Parang wala rin talaga halos kami na itulong kasi dapat empowered talaga sila. So yun po yung goal namin. 2027 dapat obsolete na kami. Pag dumadalaw kami doon, dapat dumadalaw na lang kami para makipagkumustahan. Pero may teacher na sila, katutubo at kayang-kaya na nila lahat. Yung realization ko po na hindi lahat ng nasa libro, hindi lahat ng napapanood natin, ayun na yun. Mas maganda kung pupuntahan natin sila mismo, yung makikita natin sa mata natin, may experience natin yung nararamdaman at kung ano talaga yung nangyayari sa kapaligiran nila para malaman natin ito. Hindi sapat yung mapapanood mo lang, hindi sapat yung nababasa mo lang or yung naririnig mo lang. Dapat may experience mo siya para malaman mo ano talaga yung totoong nangyayari sa kapaligiran nila at sa komunidad ng Baptist. Minus 4 sa
Kasi yun po, kasi ang number one sa tao, yung edukasyon talaga. Opo. Kahit saan ka papupuntang lugar, hindi naman po dahilan ang ita ka o ano kang klaseng tao. Kahit sa pera lang, maluloko ka na. Mas mabuti nang alam ninyo po, no, yung mga ginagawa sa inyo. Kasi yung pinag-aralan, makuha mo naman sa utak mo eh. Ibig sabihin, kung nagsasalita yung kausap mo, sinusuri Mababasa mo mo yung... na siya. Oo, nasusuri mo yung sinasabi. Gusto niyang iparating. Oo, kung lulukuhin ka o hindi. Opo. Tama naman yun, di ba? Mahalaga yun. Opo, kasi kapag natutunan nyo na po kung paano sila magsalita, matalastas yung dila, kung pinapaikot ba kayo o hindi. O yun na nga eh. Di ba, tay? Malalaman nyo po talaga, lalo na kapag sunod-sunod na po yung mga kaalamang nakukuha ninyo eh. Di ba? Pero kung hindi ka nag-aral, wala yun. Ano naman po ang mensahe ninyo sa mga kabataan na ayaw mag-aral, no? Ano po yung gusto nyong iparating sa kanila kung gaano ka-importante ang pagbabasa at pagsusulat? Ako, nahuli na sa panahon. Mhm. Bago ako mag-aral, matanda na ako. Pero kayo, bagong tao sa mundo, kailangan samantalahin yung pag-aaral dahil mahalaga sa tao yan. Totoo po. Yung nakapag-aral ka. Hindi naman konti. Kung maaari, makapagtapos ka. Patunay na ang edukasyon ay isang liwanag at hindi basta-basta maglalaho, pagkat ito ay nagbibigay tinig sa mga nananahimik, nagbibigay lakas sa mga komunidad na napag-iiwanan. Isang aral na aking dadalhin sa tatahakin kong landas bilang guro sa paparating na kinabukasan. Hello schoolmates! Ako po ulit si Angel mula po sa Liwanag at Dunong at para po masuportahan niyo po kami, marami po kaming social media accounts. Napakalaking tulong na po sa amin yung makapag-like, subscribe or ma-share niyo po yung content natin. Linggo-linggo po meron po tayong call for volunteers at linggo-linggo rin po meron po tayong call for food support. At kung hindi po natin kaya pumunta sa community, dun man lang po ay napakalaking suporta na po nun para sa amin. Pero syempre po, gusto pa rin po namin kayong anyayahan na samahan po talaga kami sa community para mas makilala po ninyo yung komunidad natin at makita po natin kung bakit nga ba tayo linggo-linggo pumupunta doon. Kaya schoolmates, tara sa commute. Babalikan ko lang ulit, no, yung una kong na-mention na paborito kong quotation sa pang-araw-araw, no. Ang nasabi ko roon is, malayo pa, ngunit malayo na. Isang magandang salita, no, na nahihilintulad ko rin sa sitwasyon ngayon ng komunidad na naipakita namin kanina at sa episode na ito. Malayo pa ang mga tatahakin ng mga steps ng bawat isa, pero malayo na ang inisyatibong nagawa para matulungan ang tribo ng mga Aita, no. Malayo na, no, mas lalayo pa kung mas maraming mga inisyatibo ang tutulong, no, mga volunteer na may magandang puso at handang yumakap sa mga problemang kakaharapin nila kapag pumunta rito, no. At very evident to ngayon sa episode natin ngayon kasi maraming mga taong matatanda na ang willing na matutong magbasa at magsulat upang sa ganun, no, may paglaban nila ang karapatan nila, karapatan ng kanilang tribo, karapatan ng kanilang lupa at karapatan ng kanilang mga nasasakupan. Ihahalin tulad ko lang din, no, ang mga natutunan ko ngayong episode as a future educator, no. Kasi nakapagturo na rin ako sa mga orphans, no, sa Manila and dito naman sa mga Aita na kabataan. Sobrang tuwa ko, no, kapag nakapagturo ko ng mga kabataan, lalo na pa may mga yakap at mga ngiti akong nakikita at nakasasalamuha sa kanila. Ang nakakalungkot lamang, no, kung may sapat lamang na pondo na ibibigay sa kanila sa mga kabataang ito, hindi nila kailangan pang magmakaawa para lang magkaroon ng edukasyon. Kasi education should be given to those people ng free at ng malaya. Dahil ang edukasyon ng pagpalaya. Sobrang ganda rin, no, ng mga experiences ko with the elders ng community ngayon, no, dahil na-share din nila, no, na ang mga kagandahan at aral na natutunan nila sa Liwanag at Dunong
ng community na to. And na-share din nila no, ang importansya ng edukasyon sa kanila dahil ang edukasyon ay isang instrumento upang may paglaban kung ano ba yung talagang narapat para sa kanila. Kita!